show. Okay, hi everyone. I have a very important announcement. So earlier today, I talked with one of the journalists here, and a very important person sent an email sa kanya. So the context of the email is that this program that we have here now is also happening in Davao because it's Tatay Digong's birthday. Sinaselebrate din nila sa Davao. And we are also doing it here in The Hague. And according to the person that emailed the journalist, PRRD inside knows that we are here outside. So it's a really nice information, and I guess we just have to enjoy the day because PRRD is very emotional that we are here to support him. Again, I'm going back to the house rules. Kasi I need to reiterate, and again, if I need to remind everybody again and again and again, I will do that. Para po hindi tayo masabihan na ang mga Pilipino ay hindi sumusunod sa guidelines, rules, or whatnot. So that, should we ever hold another gathering na ganito, magbibigyan pa rin tayo ng permit. Please vacate the vicinity in the area. Bawal po tayo dyan magkumpulan. At nakita ko po na mga kababayan natin na
Mga kababayan kong nakatayo, please, umupo naman po kayo. Maawa naman po kayo. Katulad ng kanta, mga kababayan kong nakatayo, please, umupo po kayong lahat. Yung mga bagong kababayan na kakarating lang, please proceed doon sa area na yon para makikita nyo na din naman yung nagsasalita dito mamaya. Another, I think we will be graced with series of performances because we are going to save the best for the last. No, ganun naman talaga. And again, oh, yan, si ate, yan, bayanihan. Yung mga pagkain nyo, i-share nyo naman. Ganun yan, oh. Pag binato ka ng bato, literal, batuhin ko ng tinapay. Diba? Yan, si ate siguro binato to ng bato. O, nang bato na siya ng tinapay ngayon, ate, salamat sa kabutihan ng loob mo, ha. Thank you, Ate Stella. And we will be, again, I said, we will be graced with another series of performances. Oh, yung iba she is from Davao. Her name is Gina pala. From Davao. Hindi Karen Gina, no? Sige, Gina. Sige. Ladies and gentlemen, let us welcome her with a round of applause. Hello, everyone. Good morning pa ba? Ay, Diyos ko. Pinakataan ako ha? Nagadama akong karainig in Brega. I'm Gina. So, today I'm gonna sing for you guys. I hope you like it. It's from Celine Dion's song called Immortality. Oh my God.
na ka? Okay, kanang kuha na. Thank you so much. Thank you, babe. Thank you, babe. Guys, I'm going back again to the house rules. Sa lahat ng dumating na hindi siguro narinig yung bawal, we cannot take video of the facade of the building. Most importantly, the people going in and out of the building, because of privacy concerns. We're already told that you are not allowed to do that. So please don't go there and take photo in the facade and also for the personnel going in and out of the vicinity. Bawal na. Okay ba tayo doon? Naka-picture? Okay pa ba tayo? Warm na ba? Hindi na malamig? Hindi pa ba tayo gutom? Gutom. Medyo gutom na rito si ate. Oh, gutom na daw si ate. Sinong may pagkain dyan? Baka pwede naman. Yes! Yes! Number 2, wala pa. So just to calm everybody down, para hindi tayo maging super excited, again, we will resort to another performance. No? Kasi wala pa talaga yung tao inaantay natin because we want everybody to Kanta ka? relax and enjoy muna Ako the siyang show. ihatag ni And then Aldo. later on, we will be addressed with Juanita, we need you to be here also. If you, because I heard that you're going to perform, so please come here. But first, we are going to be again Kaya mag-video ko ni Kuan. graced with a performance Imuha. by a very good Imuha. friend. Sa'yo yan? Ka-Alvin eh. Competed in the Holland's Got Talent. He's also Sir. internationally known, particularly in Indonesia. If you don't know Francis, he is a stylist. Live ka? Oo. Kay Alvin ba ni? A dear friend. Hindi ko na masulun si Maris. Guys, pasudlo na mo si Maris Dili. Correct. Unsa man, mag-survey ta. Kay Alvin. Okay na ba? No? O sige, try natin yung kay Larawang Kupas. Joke lang, or lang. Kinsa man na? Anyway guys, it's a beautiful song. Actually, Uy, parang ang video niya, nag-iisip live ni ako Alvin. ng version. English, I-live mo na yan. Russian, Chinese, Japanese. Kasi ang dami. Try Gusto talaga natin nila kay Freddy Aguilar. Nag-ready ako, okay? But later, Live lang na ako. ni Tatay, wala. Martin Rivera. Guys, hindi talaga ako maka-live na ako kasi nga nag-host nga ako. So, manood muna lang kayo ha. O, ayan. There you go guys. O, i-report na naman na 50 na yung tao. Matagalog tayo. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love
the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Nag-live kay tatay na live ko na ba ulit? Kumain muna kayo. Kumain mo muna. Di ba ngayon ako kumain, nakapasting ako. Wala pa nga lang. Nakakalungkot eh. Isang Tagalog pa ako. Okay lang ba, sir? Tagalog pa ako. Isa pa ba? Like I said earlier, may 100 songs ako sa inyo lahat ngayon. Okay, magtatagalog ako ulit. 96 na lang ba? Bisaya? Magulang ko Bisaya, dali. Ito, it's quite a sad song, pero it's a beautiful, maganda rin mo siya kasi. Ang daming request pa. Bawal Bisaya? Bakit? Bisaya ka? Okay, so this song was done by Martin Rivera. It's a popular song. So kantahan tayo huwag maiyak. There we go. Hindi ko alam kung pero meron ako dito. Pwede ba picture? May dala ka board. Yung board na sabi mo sa'yo, may board na. Hindi ka kasi na
Ang gagaling. Diba? Thank you. Thank you. Before we proceed kasi nandito na siya, before we proceed, relax lang. Yun talaga yung word ko, relax lang. Kasi word din yung tatay. No? So, mag-perform muna yung isang performer, pangalan niya Juanita. And after that, I will call on the person. Alvin. Okay lang tayo. Basahan ni email lang siya ni Kaufman. Email ni Kaufman. Go, please, for more. So we received an email, and it states, the former president was informed of events outside the detention unit in The Hague and Davao City. He was touched. This email is from the lead counsel, Attorney Kaufman, the lead counsel of our former president. Sabi niya, again, let me read. The former president was informed of the events outside the detention unit in The Hague and in Davao City. He was touched by the huge presence of supporters on this milestone birthday, and we will work to ensure that he will celebrate future birthdays in their company. So we hope and pray that this is the only birthday of our former president being detained inside. So hopefully next time we will be there with him, together with his presence, united, stronger than ever. Tatay Rigo, I don't know if you hear us, but we are here outside because in full glory of love and support, in solidarity to you hanggang sa dulo. Again, let me welcome Juanita. Let's give her a round of applause. Please guys, before we proceed, please, house rules lang po. Relax Bawal lang po sa tayo. Huwag viewers. po tayong maging super excited kasi makikita nyo naman po yung taong magsasalita mamaya. Again, Juanita, thank you. Good day to all of you. Next performer po na. Ay, sorry. Sige na lang kung kuhaan tayo din sa mga tao. That is Richard. That is Richard from Associated Press, France. He was my source because he's friends with Attorney Kaufman. So there was an email, isend niya sa kuhaan. Mga kinakam ni Lolo. So I hope mga kinakam ni Tatay po. Pakatalas na siguro si Maram siya ang pangalan, no? Kasi siya next performer. Ara. Mina. Dapat Regine, The greatest love of all. Greg, grabe yan, Day, ha? Wala na akong practice na. Kuman, pagka mag-prayo niya, kawan sa prayer sa food. Kawan sa prayer. Ako sa magkanta sa dance. Lang sa attorney mag-kasi kahit na siya kulo. Ha? Kahit na siya kulo. May kalagdag pangulo kung saan kalag sa amo. Talina ang kapang malhina. Dapat nakashirt para ulit mo ang tao. Ulit sa live eh. Yang i-live kang yan na kanyang tao. Yan na lang ang gamitin ko, no? Yan na lang ang shirt.
Kay Alvin to. Ah, kay Alvin. Kahit kung tsang-tsang pa, mawala na Tagal pa lang wala ng practice. Pero okay lang. Okay lang yan. Tsang-tsang pa, mawala na gana. Mawala na gana. Mawala na gana. Let's go home! Hala, oy, kasali yan. Thank you. Thank you, Ma'am Bonita. I'm very sure everyone is so excited about that. Pero, again, I'm appealing, please, everyone. Ang mga tao, nagkagubot na sa... everyone here on the sides, you need to be inside the fence. Please, also, the same with the people here. Let us cooperate and let us follow the rules. Mga ate, kuya, lolo, lola. Please go inside the fence, the parameters. I'm appealing to you to cooperate, please, guys. Para before tayo mag-proceed sa magsalita, please, please everyone, doon tayo sa loob ng fence, sa lahat ng nandito po. Ate, lola, kuya. Thank you po. Before tayo mag-proceed, please. Magpa-video siguro. Dalawa na akong kamay. Yung friend ko na lang. Akin na. Undiyan na, babe. Akong live is... Again, I would like to appeal, umupo po lahat ng mga nakatayo. Pasensya na sa Tagalog ko, sobrang Bisaya. Live ka. Pero gahi ito ang mga Tagalog. Pero I'm doing my best. I want this to be as successful as possible. I want everyone to enjoy. We don't want the police to intervene, so let's cooperate. Get away from the private property because... Bakit ba meron tayong mga barricade? Let me explain lang po, ha? Because we are surrounded by a residential property. There are private property, particularly in this area, kaya nilagyan yan dyan ng barricades. So if you're going to follow a very simple instruction, mga lolo, lola, ate, kuya, sulod na ta para makaproceed ta because I know everyone, if not some, everyone is hungry already kaya ang litsyo naghapa na. Nilingi kayo ng tanan bisag wala pa. Struggle is real. So relax na tanan nyo guys. Hello. Wait lang ha. Sige. Before we proceed, I would like to call the Mother Dragon. For her to address the crowd and give us her insights, message to our former President, Rodrigo Roa Duterte. But please sit down, mga kababayan. Katulad sa kanta, lahat ng nakatayo, parang awa na po, umupo naman po kayo. Mother Dragon. Hello. Menchi. May kakanta. Okay lang? Okay. Ikaw ang kanta? Sa Libre. Ay, Germany. Apparently, ang Mother Dragon ay natutulog pa. Kailangan pa siyang gumising. So, I would like to request Alet. Ikaw na? Ara. I would like to request one performance from Ara while the Mother Dragon is slowly waking up. No, kay murag kinag-hibernate pa man sa kanila. Sarili. Ay, sarili daw, please. Ito na lang. Okay pa ba ang tanan na naadili sa side? Mga ate, kuya, pagahi ang Tagalog ko.
pasensya na gyud. Kay Bisaya talaga ako. Para makita. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna land
the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm Ano daw mga tao? Ang likot ko. Are you guys ready? Sorry mga Before the mother kababayan. dragon, kailangan merong father dragon. Diba? Ganun naman talaga. I would like to call in Senator Robin Padilla to give us a speech or message to our former President Duterte. Tugnaw man! Applause, please. Nanginig na yung kamay ko. Mabuhay! Duterte! 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 Happy birthday! Magandang umaga po. Hayaan niyo muna po ako magpasalamat sa ating mga organizer, sa mga nag-isip po at gumawa po nito na hindi po sila natutulog dahil gusto po nila organisado tayo. Kapagkat alam naman po natin, kapag tatakbo Duterte, kailangan disiplinado. Tama po ba? Yan po ang lagi natin ipinamumuka doon sa mga naninira sa ating mahal na digong. Na tayo, yung mga Pilipino na marunong sumunod. At higit sa lahat, disiplinado. Kaya po, pinapakiusap po namin, huwag po tayong magkakalak. Alam niyo naman po si Digong, ayaw na tayo'y magkakalak. Hayaan natin yung mga kalaban niya ang magkalak. Pero tayo, huwag. Ngayon po, kailangan magpasalamat din po tayo sa mga kapitbahay. Alam niyo po, ito pong lugar na ito ay pribadong lugar. Ito po ay lugar ng mga Dutch, ng mga tinatawag pong nakatataas na antas ng pamumuhay. Ano? Kaya napakalaking bagay po na nakakuha po tayo ng permit dito. Isang bagay po yun na dapat nating ipagpasalamat sa mga Dutch. Dahil nakakatuwa po na tayo ay pinayagan po nila na magpulong-pulong dito. Kaya ang pakiusap po ng ating mga organizer ay maging maayos po tayo at maging tatak Duterte. Ayan. Bilang inyo pong kaparehas, alam niyo ako ho, maikli lang po yung oras na nanihingin ko sa inyo. Gusto ko lamang pong i-share sa inyo kung bakit ang aking pagmamahal sa ating dating Pangulo kasama na po ang buong pamilya ko. Alam niyo po si Digong, Pagbigyan nyo na ngayon ng noong birthday. 2014, doon ko po siya unang nakilala nung pumunta po ako sa Davao at sinabi ko po sa kanya, Digong, naniniwala ako sa federalism, kaya sasama ako sa iyo. Kami po yung mga una na nagkumbinsi kay Digong na tumakbo sa pagka-presidente. Kami po yung mga una. Ang katotohanan po dyan, pati po ito, ako po ang nagbigay nito kay Digong. Nung una po kasi si Digong laging paganon. Ganyan lagi si Digong. Sabi ko, Mayor, huwag tayong masyadong paganon dahil mukha tayong komunista. Kailangan ibahin natin Digong. Sabi niya, ano ba maganda? Ganito tayo Digong, parang tigas. Kaya doon po yung pinanganak. Yan po ang istorya namin. At nung kampanya na po, nung 2016, maaring yung iba po rito na mga matagal lang nasa Netherlands, alam naman po ninyo na nangampanya ako dito kay Digong. At nung panahon na yun, katulad po ninyo ako, wala po akong hininging pera kahit kanino. Hindi ako bayad. Gastos ko po lahat. Yung mga pinagpagawa ko ng t-shirt, pagbili ko ng ticket, hotel, lahat po yan, gastos ko.
At nung nanalo po si Digong, wala po akong hiningin kapalit. Wala po kayong narinig na ako ay ipinuwesto sa gobyerno. Wala po na ako ay may hiningin kontrata. Katulad po ninyo ako. Ang pagmamahal ko po kay Digong ay galing sa puso ko, hindi galing po sa interes. At yan po, napatunayan ko po ang pagiging tunay na Maginoo ni Digong noong binigyan niya po ako ng absolute pardon. Ano po ba yung absolute pardon? Yun po, ako po kasi dating bad boy. Dati po, magpapakabait na po ako. Isa na lang po ang asawa ko ngayon, hindi lang po madami. Ako po ay kaparehas na Digong. Ni Digong, mabait po ako. Idol ko si Digong. Kaya po, binigyan niya po ako ng absolute pardon kasi ang sabi ni Digong, kailangan ako magkaroon ng pangalawang buhay, pangalawang tsansa. Kasi alam niyo naman, ex-convict po tayo, nakulong po ako, 3 taon nagkalahati. Kaya nararamdaman ko po kung ano yung nararamdaman ni Digong. Marami pong mga kasamahan ko nagtatanong sa akin, bakit ba masyado kang apektado? Kasi naramdaman ko ang mangulungan. Alam ko ang pakiramdam ngayon ni Digong. Na-birthday mo, nag-iisa ka, nasa malamig na lugar, doon sa atin mainit. Pero siya, malamig. Iniisip niya kung paano niya makikita ang kanyang pamilya. Dahil hindi naman po siya kabigla-bigla sa ating lahat na siya ay dinala dito ng napakaikling oras, hindi nakasunod kagad yung pamilya niya, mabuti na lamang. At yung ating mahal na Presidente, yung kanyang anak, ay nakasunod po kaagad. Pero isipin ko yung nangyari, pinagdaanan ko. Napakatindi ko na pinagdaanan yung maganda. At yung ating pong, nakantahan niyo na po ba ng happy birthday? Ay, kuya! Kanina, nasaan ako nun? Kanta ulit tayo! Kanta ulit tayo! Ade. Ako, kanina, nauna ako dito. Kailangan ako akong sumibat ng konti kasi hindi ko pwedeng kung saan-saan ka umiihi dito sa Netherlands. Lalo na kung gusto mo rin magpawas, di ba? Hindi pwede kung saan-saan, kung hindi, mapapain ka. Kaya ako, umalis muna ako kanina, marami na ako nakasalubong doon. Punta kami doon, sarado naman yung CR doon, kaya umikot pa ako, napunta ako sa dashboardahan. At meron naman ako mga nakasabay doon. Kaya wala akong iniwan dito, pasensya na ko kayo. Maaga ho ako dito, at kasama niyo po ako hanggang mamaya. Ang kailangan natin po natin ngayon, huwag po tayong maging, pakiusap mo yan, pakiusap. Ang pakiusap lang po, huwag po tayong maging masyadong makalat. Kasi yung mga kapitbahay po. Tutuloy ko lamang po, binigyan ako ng absolute pardon dito pangalawang buhay. Yung po, hindi po yung naibigay ng ibang pangulo na pinagsilbihan ko. Pero hindi naman po ako mga ibang pangulo na pinagsilbihan ko. Tulad ni Fidel Ramos, si Gloria Macapagal Arroyo. Lahat po yan pinagsilbihan ko. Pero si Digong lang po ang nakaisip na bigyan ako ng absolute pardon. At bakat, siya lang po yan. At ginawa na po yan sorpresa. Hindi po yan na alam ko. Hindi po. Nakipagkutsabahan po siya kay Senator Mongo at tuon po sa COS ko. Sila po, nag-ayos po si Juana. Isang araw, pinatawag ako sa Malacanang. Ito, absolute pardon mo, bakang tao ka na. Kaya po si Digong, maraming salamat Digong, hindi ko makakalimutan yun. Kaya po yung sa araw na to, alam ko may kanya-kanya kayong kwento kay Digong. Maaaring sa pamilya po ninyo, hindi man personal, pero nagkaroon kayo ng problema sa droga at nakatang nakasol, si Digong. Dahil alam niyo ako, sa Senado, marami po sa Senado, abogado, yan. Mga sinasabi natin may alam sa mataas. Pero tayo po, ang pinagmamalaki po natin, yung isang bagay na hindi nila alam. At yan po, yung utak. Alam po natin kung ano ang nararamdaman, puso ng mga taong mahihirap.
sapagkat nakasama na po natin lahat ang klase ng tao. At yan po ang isang bagay na itinanim sa atin ni Digong. Ang pagsulong ng interes ng mga taong nasa baba. Hindi yung mga mayayaman. Kung naalala niyo po, si Digong ang lumaban. Huwag niyo pong kalilimutan, si Digong lamang ang lumaban sa mga oligarkiya. Siya lang ang pumayo. Wala nang iba. Yan ay isang dapat natin ipagpasalamat. Hindi lang yung tinatawag natin iniligtas tayo sa droga. Hindi lamang po yung pagtindip ni Digong sa mga tinatawag nating nagmamay-ari ng Pilipinas. Ayan ako, ilang yan. Sa loob ng 100%, 20% ang nagmamay-ari ng Pilipinas. Pero nung panahon ni Digong, siya po ang tumayo para sa inyo, sa ating lahat. Kaya ngayong 80th birthday niya, mga mahal kong kababayan, sana mamayang gabi, pag tahimik na ang gabi, magdasal po tayo na sana makauwi na si Digong. Yun ang pinaka-regalo natin sa kanya. Sana huwag tayong tumigil na makiusap. Hindi naman tayo pinagdadamutan ng Dutch. Pinapayagan nila tayo. Magpasalamat lang tayo. We have to thank them always. The Dutch people. They are not stopping us to do this. So let us thank the whole neighborhood. Maraming salamat po sa inyo. Kailangan mo Englishin nyo para maintindihan nila. Hirap na naman ako doon. Ngayon, bilang pagkatapos po, mga mahal kong kababayan, hayaan niyo po ako magpasalamat sa inyo ang buong partido ng PDP Laban. Ang partido po ng inyong mahal na Digong ay nagpapasalamat po sa inyong lahat. Nagpapasalamat sa suporta po ninyo at hindi nyo iniwan ang ating mahal na Digong. Dahil sa ating samahan, walang iwanan! Maraming salamat po. Before we proceed, guys, I would like to request lahat ng mga taong nasa gilid, please proceed there. And we need to be very compliant. Please, guys. Sinabi na ni Senator Robin na Tatak Duterte dapat tayo ay nakikinig. Parang awa, ako na po ay nagmamakaawa sa inyo, mga ate, kuya, lolo at lola. Please. At lahat ng nasa likod, please proceed there. Because we want this to be as orderly as possible. Mga lola at lola na nasa fence, please go inside. Everyone, please, I would like to ask the people not media in this area to please, let's go out. All the mainstream should have to be here, the media in front. The vloggers will be here. I ask you please, humbly, to please also stay calm. Mainstream po kayo? Dito po kayo sa harap. So, harap. Since mainstream is already ready, thank you so much. Atas gamay ba? I would like to request all the mainstream media to please come in front, and lahat ng mga vloggers or mga people dito kayo sa gilid, please, dito sa gilid, let us follow what we are asked to do, please. Upo ka, kuya? Mamaya, mag-nawit na ako. Sumupo. Upo sana. Ay. Ladies and gentlemen, it is my honor to present Kuya, you upo ako, our Vice President, Inday Sara Duterte Carpio, the future President of the Philippines.
Mayong buntag sa inyong tanan, magandang umaga sa inyong lahat. Maimbag na aldaw, kada kayo amin. Yun lang alam ko, hindi ko alam yung pagkasinan. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Unahin po natin ang pagpapasalamat natin sa Dutch Police at sa municipal government ng The Hague, Netherlands sa kanilang pag-allow, pahintulot, sa pagpahintulot na tayo po ay magsama-sama ngayong umaga na ito para po sa celebration ng 80th birthday ng ating minamahal na Pangulong Duterte. Di ba sa Chinese, no? Kay malas daw ang 9, so malas ang 79. So, maabot na ang swerte. Kaya nalampasan na niya ang 79. Naana siya sa formidable 80. And pag pangutanong mo siya, ang iyahan ito bag, birthday na niyo, lagi, ano siya, usahin mo ito bag siya, 83, siya 83 na ko, 84 na ko, 85 na ko, anak ko sa iyahang, ano, magdali, mangka. Siya kay ang 100,000 ba yan, no? Sa 100. So bakit ka lang mamandali? Sabi niya, kasi may 100,000 ang 100 years old sa Pilipinas. So maraming salamat sa inyo, marami sa ating mga kababayan. Nandito ay hindi taga Netherlands, marami ang nagbiyahe. Yung iba kahapon ay nakita ko na doon sa downtown, sa city center, galing ng London, galing ng Belgium, may dumating na galing ng Germany and France. Ma'am, ano yung flag na yan? Norway. Switzerland. At name the flag ito. Denmark. Sweden. Finland. Ireland. UK. Ireland. Ano yung flag ng dragon? Kuwait? Wales. Kasabaan ka sa Kuwait, hindi malam ang flag namin. Davao, yes. So yes, maraming salamat sa inyong lahat. At maraming salamat sa mga kababayan natin doon sa Pilipinas. Iba't ibang lugar sa Pilipinas na nagse-celebrate ng 80th birthday ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon lang ako nakakita ng tao na nag-birthday na buong mundo ay meron siyang celebration sa kanyang birthday. And it shows the goodness of his heart and the love for the people. Because otherwise, the people will not love you if they don't feel the love coming from you. So thank you very much, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na nandoon sa Pilipinas. Kanina pa sila nagsimula, alas 2 ng hapon at hanggang ano daw sila, matapos ang 12 midnight at matapos ang araw na ito na kaarawan ni Pangulong Duterte. At syempre, ang pagpapasalamat ko sa ating mga organizers dito sa The Hague, sa ating pagtitipon ngayon. Merong nag-apply ng permit, merong nag-organize ng ating sound system, merong nag-organize ng ating mga barikada, at marami pa silang pinagtrabahuan para mapanigurado na komportable at meron tayong time and space ngayong araw na ito para sa ating picnic celebration ng birthday ni Pangulong Duterte. Maraming salamat sa inyo, mga organizers natin. Paalala ko lang, dahil kahapon nandito po ako, kumuha po ako ng mga gamit na hindi kailangan o hindi ginagamit ni Pangulong Rodrigo Duterte doon sa loob.
ay pinakuha sa akin. Sinabihan ako doon sa loob na pakiusapan kayong lahat, kasama na ang media, na huwag mag-video footage at pictures sa kanilang facade ng kanilang detention facility, lalong-lalo na sa mga tao na pumapasok at lumalabas. Bawal po sa kanilang protocols ang videohan ang kanilang detention facility. So pakiusap ko lang, sundin natin kung anong protocol nila dito sa videotaping and sa recording and sa photography. Dahil sa ngayon, nakikita ninyo na napaka-lenient at napaka-cooperative nila sa atin at nakikita nila na at tinutulungan nila tayo na maipakita sa mundo kung ano yung nararamdaman natin. Kaya yung mga maliliit na bagay na hingi nila na huwag dyan kayo mag-film at mag-videotape ay sundin natin. Yes. Ang susunod po ay mensahe galing kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi niya ito sa abogado kahapon at sinabihan niya ang abogado dahil hindi ko makikita si Inday Sara bukas dahil ang nakaschedule bukas ay ang aking kapatid si Veronica at si Shelito, ang kanyang mama. Sabihin ko sa lahat ng mga supporters ni Pangulong Rodrigo Duterte at sa lahat ng mga abogado na kaibigan niya to sinabi niya na huwag tayo makialam sa kanyang kaso sa International Criminal Court. Hayaan natin ang kanyang mga abogado at ang korte mismo magdesisyon kung ano ang mangyayari o ano ang susundin kaparte ng proseso ng korte. Sabi niya, kung gusto ninyo ipahayag ang inyong pagsuporta, kung gusto ninyo ipahayag ang inyong galit na nararamdaman or kung kasiyahan na nararamdaman, sabi niya, huwag natin pag-usapan ang kaso at huwag natin pag-usapan kung ano yung nangyayari sa kaso. Lalong-lalo na pagdating sa mga complainants o reklamo na nandyan sa loob sa International Criminal Court. So yan po yung mensahe ng detention center. Pakiusap ng detention center sa ating lahat. Yan po yung message ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon na pinadaan niya sa abogada na pumasok sa kanya at nakipag-meeting sa kanya kahapon. Ang susunod po ay sinabi sa akin ni Pangulong Rodrigo Duterte noong huli naming pagkikita, meeting sa loob. Sinabi niya, sabihin sa inyo, sabihin sa ating mga kababayan na kailangan niya ang tulong ng mga PDP senators at ng kanilang mga guest candidates. So, tulungan niyo po ako isa-isahin kasi noong nakaraan ay nakalimutan ko yung isang pangalan. So, isa-isahin po natin ang kanilang mga apelido. Una po ay si Senator Bongo. Pangalawa ay si Senator Bato de la Rosa. Ang sunod po ay si Senator Attorney Jimmy Bondo. Ang susunod ay si Senator Attorney J.V. Hinlo. Ang susunod ay si Senator Attorney Raul Lambino. At ang panghuli po ay ang ating kaibigan, si Mr. Senator Philip Salvador. Yan po ang candidates ng PDP. At ang kanilang mga guest candidates ay unang-una si Senator Attorney Rodante Marcoleta, si Senator
Senator Attorney Vic Rodriguez, Senator Pastor Apollo Kibuloy, at ang panghuli ay si Senator Dr. Richard Mata. Yan po ang sabi niya kasi, nagplano sila ng mga kampanya bago siya dinala. Sa pilitang dinala dito sa ICC detention, meron silang mga plano ng mga iba't ibang rallies para sa mga senators ng PDP laban at kanilang mga guest candidates. So sinabi niya, ma'am, para si PRD Coke Zero yon, ako Pepsi Max. Para balanse ang competition. Yes, at sinabi niya, hindi na niya magawang mangampanya niya, tumayo sa stage doon sa Pilipinas at sabihan ang mga supporters kung bakit kailangan natin iboto yung 10 diretso at wala ng ibang kandidato na iboto. Kaya sabi niya, ipaabot sa inyo na kailangan niya ang tulong ng mga PDP senators at ng mga guest candidates ng PDP laban. Ang sunod po ay, actually nakalimutan ko kanina, dapat ang opening natin ay pagpapasalamat sa Diyos sa magandang araw na ito. Walang init, walang ulan, sakto lang ang lamig. At nabiyayaan tayo ng pagpahintulot o permission na magsama-sama sa araw na ito. Kanina, habang naglalakad kami, ay naririnig ko yung kanta na The Greatest Love of All. Sabi nung kasama ko, sabi niya, maghanda ka ng kanta mo kasi papakantahin ka niya. Wala talaga akong makontribute sa kanta ngayong araw na ito. Maliban sa happy birthday song. Yes. Na nagawa na natin kanina o hindi pa. Ulit. Na tayo doon. Maliban sa happy birthday song. So, yun po ang message ni Pangulong Duterte sa politika ng ating bayan. At sinabi niya na bantayan natin ang ating boto. Dahil ang mga tao na desperado ay kung ano-anong pandaraya ang naiisip para lang manalo sila. Kaya kailangan daw ay bantayan natin ang ating boto at paniguraduhin natin na tama ang pagkabilang ng mga boto ng ating mga senators. So yan po ang message niya sa politika. Ang message ko naman sa kanyang birthday ay pinost namin doon sa aking social media account sa Facebook. At sinabi ko doon, my warmest wishes for former President Rodrigo Duterte. My warmest birthday wishes for former President Rodrigo Duterte. And I thank him for emphasizing the value of education sa akin. And I thank him as well for teaching me resilience and courage through his exigence. Si PRD kasi very demanding siya as a person, which is good kasi isa yan sa kailangan ng isang leader. Isa yan sa quality na kailangan ng isang leader to make things happen. You have to be
very exacting and very demanding, especially sa mga tao na katrabaho mo o kailangan gumalaw para sa trabaho ninyo. And that was his way as well sa amin noong kami ay lumalaki. At nagpapasalamat ako doon dahil natuto ako na maging resilient and brave dahil sa kanyang pagpapalaki sa amin. In fact, noong isang beses na magkausap kami sa loob, sabi niya sa akin, alam ko, napag-usapan namin ang pagbisita ng aking mga kapatid at sinabi niya sa akin, sabihan mo sila bago sila pumasok dito, huwag silang umiyak. So yun ang mensahe niya sa kanila at sinabi ko din sa mga kapatid ko na ubusin niyo yung luha ninyo sa loob ng banyo. Pagpasok ninyo doon, huwag kayong umiyak. Dahil ayaw niya na nakikita ang, sa amin, ayaw niya na nakikita na umiiyak kami. In fact, noong gathering natin, noong 23, noong nakaraang Sunday, sinabi ko din yan sa inyo na isang beses tumawag ako sa kanya, umiiyak ako. Tapos tinatanong lang niya, nasaan ka? Nakidnap ka ba? Tapos iyak pa rin ako ng iyak, hindi ako makapagsalita. Sabi niya, buntis ka ba? And then sinabi ko lang, nahihirapan ako sa aking pag-aaral. And then sabi niya sa akin, bakit ka umiiyak? Mag-aral ka, bumalik ka sa mga libro mo, mag-aral ka. Ganun siya na klase na parent, no? Ang mga bagay na iniiyakan lang ay kung nakidnap ka or nabuntis ka na wala sa panahon. So yun ang pinagpapasalamat ko sa kanya ay yung araw ng kanyang kaarawan. And syempre, pinapaabot ko yung pagpapasalamat sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo sa pagpapakita nila ng suporta sa ating Pangulong Rodrigo Duterte. Idasal natin ngayong araw na ito na sana ay ibalik na siya doon sa Davao City, sa Pilipinas, dahil inaantay na siya doon ng mga Davaoenyo dahil siya ay meron pang term o darating pa yung term niya na magiging mayor pa siya ng Davao City. At syempre, idasal natin na siya ay bigyan ng lakas ng loob na harapin lahat ng kanyang problema sa paglalaba, pagluluto, at paglinis ng kwarto niya dyan sa loob ng ICC Detention Center. Dahil nasanay kasi siya na merong girlfriend, na merong ka-live-in na nag-aalaga sa kanyang pagkain, paglilinis ng bahay, at paglalaba. So hindi ko lang alam ngayon, dahil ilang araw na rin kami hindi nagkausap, kung natuto na ba siya maglaba. Kasi sinabihan ko siya. Sinabihan ko siya na kailangan mo talaga matutong maglaba kung hindi pa balik-balik yung kanyang, balik-balik yung damit mo na hindi mo siya malinis. So sana ay, yun nga, ipagdasal natin na malampasan niya ang hamon ng paglalaba, pagluluto at paglilinis. At sana ay, dasal din natin na sana ay kunin na niya yung kanyang right na maglakad sa loob, sa labas ng building, doon sa kanilang park. Meron silang park sa loob. Ay sana ay kunin na niya yung right niya na lumabas at maglakad doon sa park. So let us pray that he learns
to do these things one day at a time until kukunin na natin siya para ihatid pauwi sa Davao City at bumalik sa pagsiservisyo sa ating bayan. Noong nakaraang rally, noong 23, March 23, sabi ko sa inyo, di ba, ako may takot ako para sa kanya na ibalik siya sa Pilipinas dahil nakita naman natin kung ano yung kapasidad ng kanyang mga kalaban. They can easily assassinate a person on the airport tarmac, no? So yun yung takot ko. At sinasabi ko sa kanya yun, pero ang kanyang paninindigan na gusto niya talagang umuwi sa Davao City ay you cannot shake it out of him. So sabi ko sa kanya, sabi ko 80 ka naman na, so kung anong gusto mo ay yun ang ibibigay namin sa iyo dahil mahalaga sa isang tao na 80 years old ay masaya siya dahil meron na lang naiwan na 20 years sa buhay niya. Because I'm sure kukunin na siya by 100, no? By the moment na makuha niya yung 100,000, okay, I'll go. Ito yung baon ko. Yeah, so very important. Hindi lang kay Pangulong Rodrigo Duterte, but noon sa mga lolo, lola natin, mga magulang natin, mga kapatid natin, na 80, 85, 90, 95 years old, na bilang na yung kanilang mga taon bago sila mag-100, na ang mahalaga ay maalala nila na during the last 20 years or 30 years of my life, I was happy and I was able to do it, and especially for God. So, ang ating pagsasara ngayong umaga na ito ay sa aking speech ay dasal din. Magdasal tayo para sa ating bayan. Ang gusto natin ay nakikita natin na paakyat ang ating bayan. Hindi tayo nahuhuli sa ating mga kapitbahay. Hindi tayo nahuhuli sa mga second home ninyo dito sa Europe. Gusto natin nakikita na merong oportunidad ang mga tao natin doon. Unang-una, healthcare. Pangalawa, edukasyon. At syempre, pag natapos sila nag-aral, pwede silang magtrabaho doon na yung kanilang natatanggap na benepisyo at sweldo ay pwedeng magpalaki ng mga anak at pwedeng magkapamilya ka doon, magkabahay ka doon sa ating bansa. Simple lang ang pangarap ng mga tao na nagsimula sa walang-wala. Pero nagtataka ako bakit hindi natin nakikita sa ating bayan yon. Gusto lang naman natin maayos na healthcare, maayos na pamumuhay, malinaw na pagpamuyo sa ato ang mga komunidad. At hindi tayo takot para sa ating mga anak na nandoon sila sa labas ng bahay, pumapasok sa paaralan, at walang nangyayari masama sa kanila. Pero somehow, it is an elusive dream for many of us Filipinos. At dahil sa trabaho ko ngayon, noon sa Department of Education, nagawa ko na umikot sa iba't ibang bansa doon sa Southeast Asia. And alam nyo, nahihiya ako
as a Filipino, lalong-lalo na pag meron silang mga komento na napakaganda ng bayan ninyo, napakayaman ninyo sa natural resources and workforce, pero somehow hindi umaangat yung bayan ninyo. And I appreciate their candidness sa akin, na minsan nagsasabi na lang ako na totoo yan. Marami pa kaming kailangan gawin sa aming bayan para kami maging number 1 dito sa ating region. But it is not impossible because napakasimple lang kasi ng formula niyan. Kailangan lang ng security. At yung security o peace and order, isang component ng security and peace and order ay may kapares na development plans, development projects, kung saan dapat pumupunta ang pag-unlad ng isang bayan. Yan lang po ang sana ay pagtrabahuan nating lahat, hindi lang ng ating pamahalaan, hindi lang ng ating mga politiko, hindi lang ng ating mga opisyal, kundi tayong lahat. We have to be exacting, we have to be demanding, and the demand must come from the Filipino people, as well as the actions must come from the country as a whole. Nation moving forward. Gusto natin nang makita na number 1 tayo. Ayaw natin makita na number 11 or number 10 tayo. Ang gusto natin ay Olympic gold and nothing else. So yan ang dasal natin para sa ating bayan. Pagod na tayo na, alam nyo, 40 alam nyo, 20 plus years old na ako. Muntik ako magkamali doon, mama. 20 plus years old na ako. And sa 20 years ko sa Pilipinas, pare-pareho lang simula noon. Madami lang yung tao, actually. Sa amin sa Davao City, pareho lang siya. Merong konti, mabagal yung progress natin. Hindi siya yung gusto natin na big and fast, mabilis, andiyan kaagad. Mabagal siya. Dahil sa 20 years, meron kami nakita na progress sa Davao City. Not as fast as I want it to be. And nakikita ko dumadami lang yung tao. Kasi noong ako ay 10 years old, kilala pa namin ang isa't isa, mga pamilya sa Davao City magkakilala. Ngayon, hindi mo na makilala dahil sobrang dami ng tao sa Davao City. And I'm sure ganun din sa iba. Because we come from Mindanao and we're always last, so I'm sure sa ibang lugar, ganyan din. Kung ano yung nakita ninyo noong kayo ay 10 years old, malamang meron lang kayong nakitang improvement konti at dumami lang yung tao. Pero hindi ninyo nakita kung ano yung gusto natin para sa ating bayan. So yan ang dasal natin. Kailangan natin magdasal para meron tayong makita na kapayapaan at kaunlaran sa ating bansa. Kalambuan o kalinaw para sa atuang nasod. Let us all pray that God will save the Philippines. Thank you very much. Daghang salamat. Shukran. VP, on behalf of the Filipino community, we actually would like to express na meron pong book compilation ng mga letters ng mga Filipino all over, especially from Norway, na traffic lang daw. Meron kaming circulate na book. Sana ibigay ninyo sa amin para mabigay natin kay VP.
So, sobrang dami siguro. Tinago. Huwag nyo namang itago. Ayan yung libro. Tingnan niya. Yan ang libro, ma'am. Para magsulat sila lahat, ibibigay po namin sa iyo mamaya. Sige. Maraming salamat sa inyo at sa mga sulat ninyo. Maraming sulat na nandito sa akin dahil binigay noong nakaraang rally to March 23. Kinumpile na namin, inayos na namin yung mga sulat at maghanap ako ng oras, baka mamayang gabi or bukas ng umaga na mag-online at basahin yung mga sulat ninyo para sa birthday ni Pangulong Rodrigo Duterte at mga sulat ninyo ng suporta sa kanya. Maraming salamat din sa mga nagpadala ng sulat diretso sa loob. Nagsasabi po ang detention center na sulat lang ang pwede ninyong ipadala dahil meron po silang mga natanggap na packages doon sa loob. At yun po, nakita ninyo ang kinuha namin kahapon dahil bawal po yun dyan sa kanila sa loob. Kaya ang pwede nyo lang pong ipadala sa loob ay letters lang or cards, of course, birthday cards. Pero hindi kayo pwede magpadala ng gamit. Yan po ang reminder ng ICC detention. Nasa akin po yung mga sulat, nasa akin po yung mga gamit. Kasalukuyan po siyang iniinventaryo namin para po masabi namin sa inyo ilang chocolates po yung natanggap, ilang cookies yung natanggap, ilang t-shirt, ilang may brief pa po na natanggap. Meron po nandun sa amin. Meron pa pong medyas at iba't iba pang mga gamit, no? Napag-usapan namin noong mga kasamahan ko habang kami ay nag-inventaryo dahil sobrang dami ng tsokolate na alam naman nating diabetic si Pangulong Duterte. Nakikita mo doon sa inventory yung best of Europe na chocolates. Sabi ko sa mga kasamahan ko, tikman natin to isa-isa para masabi natin anong bansa ba talaga dito sa Europe ang pinakamasarap ang tsokolate. But more than that, dahil sobrang dami talaga niya, ay napag-usapan namin, nadadalhin namin siya doon sa Davao City, sa House of Hope. Ito yung children with cancer na laging pinupuntahan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito yung parang mga bata na lagi niyang kinakausap, binibisita at nagpa-party sila doon sa mga bata na may cancer. So yun ang napag-usapan namin. Dalhin na lang namin at ihatid namin doon at i-update lang namin kayo na na-deliver na namin sa House of Hope yung mga tsokolate na pinadala ninyo at hindi din naman pwedeng ipasok sa loob ng detention center. So, yes, maraming salamat sa mga letters, cards, and mga gamit para kay Pangulong Rodrigo Duterte. Bibi, magkanta ng happy birthday. And huwag tumayo, ganyan lang po. And I would like to appeal to our kababayan, please, may nagreklamo na po na mga residential inwoners na hindi na sila nakakadaan dito sa gilid. So if it's possible, I'm appealing guys to please vacate the area para hindi po tayo magkagulo-gulo at saka maano po yung mga politsi dito. Please, at saka later yung basura natin, let's do that. Hindi siya magpunta.